Sunday, unang araw ng linggo. Good morning! Good morning! Nakita natin yung mga bata, ang sasaya, di ba? Dapat ganun din tayo dahil yung araw na to, ito yung unang araw ng linggo. Kaya sana dapat yung unang araw ng linggo natin, gawin natin kapakita-kinabang at higit sa lahat, naglilingkod sa Diyos. Okay ba yan? Okay lang po ba? Batiin natin yung katabi natin. Sabi natin, good morning kapatid. Kaya, sabi mo, I love you kapatid. Mamaya labas sa ilong ha. Okay, magandang lalaki po at babae kayo sa umaga niyo. Mag-start po ako, 10:35. Ano ba ang aking kapatid, brother-in-law na si Yam? Yung si brother Yam, sinabi niya, mahaba siya. Mas mahaba ako. Pero totoo yun sa akin. Nakapag-almusal na po ba ang lahat? Hindi pa. Okay. Mag-brunch na lang kayo, breakfast sa lunch. Sa umagang ito, ang topic po natin is Beatitudes pa rin. For the past 6 weeks, ang binahagi sa atin ng aking mga kapatid is about Beatitudes. Konting background lang po, balikan lang po natin yung Beatitudes ng ating topic na karaan. Na mababasa po natin sa Mateo 5, verse 3 hanggang 8. Sabi dito, mapalad ang mga duka sa espiritu sapagkat kanila ang karya ng langit. Mapalad ang nahapis sapagkat sila'y aaliwin. Mapalad ang mapagkumbaba sapagkat mamanayin nila ang lupa. Mapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Mapalad ang mahabagin sapagkat sila ay kahabagan. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ito po ang nais ng ating Panginoong Diyos na maging karakter o maging ano ba dapat tayo bilang anak niya. Kung babalikan natin yung mapalad, yung nahapis, pagkat sila yaaliwin, ito yung mapalad, yung senior ni Brother Dave. Iniisip kasi natin, pag tayo ay may mga pinagdadaan ng problema o pagsubok, ayun yung naisip agad natin na tayo mapalad. Ang nice pong bahagi ng ating kapatid that time, yung mga nagagawa natin pagkakamali o pagkakasala, dapat dun tayo mga piso mapigati pag nakakagawa tayo ng mga maling gawain sa buhay natin. Yun po pala yun. Then, ano pa? Yun, yung mga diniscuss sa nakaraang linggo is mapalad. Pag sinabi mong mapalad, ano yung unang pumapasok sa isip natin? Pag sinabi mong blessed, I'm blessed, ano yung unang pumapasok sa isip natin? Ano po yung definition natin? Saya. Ano pa? Pag sinabi mong mapalad, blessed, anong nasa isip natin? Perfect. Ano pa? Sabihin, ang nasa isip natin, kung ano yung meron tayo na gusto natin, na nakukuha natin. Ayun yung nasa isip natin. Meron kang magandang bahay, meron kang magandang sasakyan, meron kang, hindi ka nahihirapan sa buhay. Yung meron ka. Tama? I'm blessed. Kasi meron akong ganito. I'm blessed kasi may magandang girlfriend. O may gwapo akong boyfriend. I'm blessed, may mabait akong magulang. Ang maunawaan po natin dito, yung blessed, ito yung gusto ng Diyos na maging tayo. Ano yung gusto niyang maging pag-uugali natin bilang isang anak niya. Kasi kung mababasa natin, atin ang parian, anak tayo ng Diyos. At sa araw na to, ang ating message ay be a peacemaker. Blessed are the peacemaker. Blessed are the peacemaker, Matthew 5:9. Blessed are the peacemaker, for they will be
called children of God. Mapalad ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos. Sabihin, ituturing tayong anak ng Diyos. Tayong mga tumanggap sa Kanya. Peace in Hebrew. Ang ibig sabihin po nito, ito yung whole or complete. Yung panahon po ni Eva at Adan, meron po silang peace, may shalom. Shalom is according to Strong Concordance, it means completeness, soundness, and welfare. It comes from the word shalom. It means making amends and making whole, complete. Ibig sabihin ng ating Panginoon Diyos, that time, yung panahon ni Eva at Adan, buo. Sabihin, nakakausap, nakakasama nila ang Diyos. Pero ano nangyari? Ano pong nangyari doon? Dahil sa pagsuway, sa utos ng Diyos, ano nangyari doon sa kapayapaan na meron sila? Nawala. Nawala po yun. At nagpatuloy po yun na nawala sa dami ng pinadalang mga ngaral, mga propeta ng ating Panginoong Diyos. Is nagpatuloy yun. Nagkaroon ng 10 utos, hindi rin nasunod. Dahil sa kasalanan, dahil sa hindi pagsunod. Tayo noon, hiwalay sa Diyos. Lahat tayo naghihintay na lang ng ano? Ano hinantay na lang natin? Kung walang kapayapaan na binigay sa atin ng Diyos. Lahat tayo sa impyerno. Lahat tayo doon mapupunta. Wala tayong kapag-asa. Pero ang ginawa ng Diyos, mababasa ko na sa peace. Ang peace in Greek, the word peace in the New Testament is from the Greek word erin. Kanina nandito si Brother Johnny, sabi ko mapalad ka bro. Kasi ang pangalan ng asawa mo, Irene. According to Strong Concordance, erin means one peace, quietness, and rest. It originates from the root word ero, which means to join or tie together into whole. Ito, ginawa pa rin ng Panginoon. Siya pa rin yung gumawa ng paraan para muli tayong makalapit sa Ama. Siya pa rin po ang gumawa. Sa kabila ng ating mga pagsuway, hindi pagsunod, namuhay sa kasalanan, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para tayo muling makalapit sa Kanya. Ganun po tayo kapalad. Ganun. Ang tanong, okay lang ba tanongin yung katabi mo, do you have peace? Do you have peace? Kung nasa Panginoon na tayo, tumanggap na tayo, meron tayo. Pero kung wala tayo sa ating Panginoon, hindi pa tayo tumanggap sa Kanya, question mark yan. Wala sa atin ang kapayapaan. Kahit kailan hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan, hanggat hindi tayo muling bumalik o babalik at tatanggap sa ating Panginoon sa Diyos. Kaya sa umagang ito, medyo mahaba po yung ating pag-uusapan from Genesis to Revelation. Kaya ready na po tayo. Okay? Kung titignan natin, yung peace is nagkaroon ng history. Punta tayo sa history. Yan, mahaba ako. History. Kasi po yung mga nag-aaral, lahat naman nag-aaral, di ba? After po ng mga gera na nangyari sa iba't ibang generation, nagkaroon ng mga sektor sa lipunan na bumuo ng mga samahan like United Nations. Familiar? United Nations, yun nasa UN, yung maraming katawat. Hindi po, ito po yung mga samahan ng mga bansa na para magkaroon daw ng kapayapaan. Ang tanong, nung naitatag ba ang United Nations, nakarinig ba tayo ng katahimikan? Meron bang bansa na hindi nagkagera? Di ba? Wala. Patuloy pa rin yung kaguluhan. Patuloy pa rin yung kaguluhan. Dito sa atin, dito na lang sa Pilipinas. Nagkaroon ba ng kapayapaan? Sa Mindanao, hanggang ngayon. Di ba marami tinatatag yung mga gobyerno o iba't ibang sektor sa lipunan? Nagkaroon ba ng kapayapaan?
Magulo pa rin. Kasi bakit? Hindi galing sa Diyos yung kapayapaan na binabahagi nila. Para sa sanlibutan yun. Kaya pag wala tayo sa Diyos, walang kapayapaan. Example na lang, sa eskwelahan, sa trabaho, o sa bahay na lang natin, nagkaroon ba tayo ng perfect peace? Minsan may mga hindi pagkakaunawaan, di ba? May pagtatalo. Walang perfect. Ibig sabihin, nandoon pa rin yung presence ng kaguluhan. Hindi nawawala. Tama. Nangyayari pa rin. Walang perfect peace. Tanging sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Jesucristo. Perfect peace. Sa Kanya lang. Sa Kanya lang wala. Kaya kung wala tayo sa ating Panginoon, wala tayong peace with God. Dapat maunawaan natin mabuti ito bilang isang anak ng Diyos. Itong sermon na ito sa bundok ng ating Panginoong Jesucristo is regarding kung ano yung nais ng Diyos na maging tayo. Kung ano ang nais ng Diyos na ating maging pag-uugali natin bilang isang Kristiyano. Marami tayong pagtitiisan, marami bilang anak ng Diyos. Yung katabi mo, baka pinagtitiisan mo yan. Diba? Oh, huwag mo kalibitin. Nakikita ka sa camera. Next. Isaiah 57:20-21. But the wicked are like the tossing sea, which cannot rest, whose waves cast up mire and mood, there is no peace, says my God, for the wicked. Wicked, kung titigan natin, baka mamaya hindi ito yung mahihina. Wicked, ito yung sa Bible, ito yung mga ano? Kasalanan. Kasalanan sa dagat. Ngunit ang masama ay tulad ng dagat na laging maalon, walang pahinga. Sa buong panahon, maburak, mga burak at putik buhat sa ilalim. Ang inaahon, walang kapayapaan ang mga makasalanan, sabi ng aking Diyos. Diyos ang nagsabi. Ibig sabihin, hanggang wala ka sa Panginoong Jesucristo, wala kang kapayapaan. Tayo noon, iwalay tayo sa Panginoon at ating Panginoong Jesucristo, lahat tayo makasalanan noon. Pero ngayon, nagkakasala ka lang, kapatid. Noon, nung wala ka sa Panginoong Jesucristo, makasalanan ka. Pero, nung tumanggap ka sa ating Panginoong Jesucristo, hinugasan ka na, malinis ka na. Bili mo, yung gano'n, no? Na-share kanina ni Sister Cory. Nung nabasa niya ito, ang naisip niya agad sa Yolanda. Ganun yung nangyari. Biro mo yung hampas ng dagat, yung borak, yung magmula sa ilalim, yung mahon. Ganun. Sabihin, wala tayong kapayapaan pag wala tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo magiging payapa hanggat wala tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Yun. Next. Romans 5:1. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, meron na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay lang bro, paka-writing mic kasi magtatawag ako eh. Magtatawag ako isa-isa. Paka-ready mic ka. Ready lang po tayo para maganda po yung ating pag-aaral, conversation. Mag-sharing po tayo. Ngayon, yun pala yung way. Kailangan magkaroon tayo ng mapapawalang sala pag lumapit tayo sa ating Panginoon sa Kristo, sa pamamagitan lang. Mababasa po natin yan sa, hindi natin nasama sa talata. Mga taga-Roma 5:9 hanggang 11. Okay lang kapatid? Mga taga-Roma 5:9 hanggang
hanggang 11. Sino pong nais magbahagi? Okay lang, pakibasa, bro. Yun. Nine to 11. Ganito po ang sinasabi mga kapatid, Romans 5, 9 to 11, kapatid, na dugha pa nga ngayon, inaaring ganap sa pamamagitan ng kaniyang dugo, ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ng kaniyang anak. Dugha pa, ngayong nakakasundo na, ay mga liligtas tayo sa kaniyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayong gagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na nasa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Yun, malinaw po. If we want to be a peacemaker, dapat meron tayong peace with God. Unahin po natin. Dapat meron tayong peace with God. Next. Matthew 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Malinaw po yan. Hindi porket nananalangin tayo, may faith naman ako, Lord ko si Jesus, mahal ko si Jesus, pero hindi naman natin tinanggap ang Panginoon. Malinaw po yan. Sabi sa Tagalog, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa area ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ibig sabihin, hindi lahat. Yung ano lang daw, sumusunod sa kalooban ng Ama. Ano ba yung kalooban ng Ama? Ano ba ang nais ng Ama? Di ba makipagkasundo tayo? Makipagkaisa tayo? Yung nasira. Kaya nga nagkaroon ng New Testament eh. Kaya nga dumating si Kristo eh. Kasi nga, kapahamakan ng pupuntahan natin kung hindi dumating ating Panginoong Kristo. Ngayon, tumanggap na tayo sa ating Panginoong Kristo, mapalad na tayo. Ligtas na tayo. Pero may paalala sa atin mga kapatid. May nalalaglag sa biyaya. Ano? Di ba? May pinuputol sa sanga. Ang hindi namumunga. Huwag tayong abutan na nandun ka sa pagkakasala na nawala na tapos na ang mundo o nawala ka na sa mundo. Natakot po tayo. Share ko lang po, magkwento lang ako sa bilat, mga 10 minutes lang. Siguro, hindi naman yung sa kaalaman nyo, ako po, dumating yung ako sa bingit ng kamatayan. Nagkasakit. Yung pwede anytime, malagutan na lang hilinga. I'm with peace with God. Mawala man ako, alam ko. Kasi lahat naman tayo eh, mauna-una lang, di ba? Pero, natakot ako, para kanino? Para dun sa mga mahal ko sa buhay. Para dun sa mga kaibigan ko, sa mga kapatid ko na wala pa sa Panginoon. Dahil alam natin na pag wala tayo sa Panginoon, alam natin kung saan tayo pupunta. Alam natin yung example yan sa kay mayaman sa kay Lazaro. Di ba? Nung sabay silang namatay. Gustong bumalik ng mayaman. Gusto niya pabalikin si Lazaro para warningan yung mga kamag-anak niya, itong mayaman. Pero ang sabi, wala na.
Hindi na pwede bumalik si Lazaro, hindi na rin siya pwede bumalik. Nandiyan dyan na yung Bible, nandiyan dyan na yung mga propeta, nandiyan dyan yung mga elder, nandiyan yung mga deacons o yung mga mangaral. Nandiyan dyan na tayo para mag-share sa kanila. Tayo bilang tumanggap na sa ating Panginoong Jesucristo, ayun yung obligasyon natin. There is no rest and peace. Di ba sinasabi ng iba, you may rest and peace. Paano rest and peace kung alam mo hindi naman tumanggap? Kung alam mo naman makasalanan, sasabi mo rest and peace. Sorry pero para maging maunawaan ko natin, there is no rest and peace pag wala tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ayun po yung katotohanan. Huwag po tayong matakot na sabihin yan o i-share yan sa bawat mga kapatid natin o nasa paligid natin. Lagi natin sinasabi pag may namamatay, laging ganun. Rest in peace. There is no rest in peace pag wala ka sa Panginoon. Kaya bilang tayong nabubuhay pa, bilang tayong malakas pa, na mga Kristiyano, ibahagi po natin salita ng Diyos. Kung ikaw na nakikinig o nanonood o nakaupo dyan na nakapakinig na, buksan mo ang iyong puso't isipan. Hindi pa pwedeng may faith naman ako, naniniwala naman ako. May kondisyon, may plano ang Panginoon, ang Diyos, kung paano tanggapin ng tama. Kung paano tanggapin ng tama ang Panginoon. Sasabihin nilang, parehas naman tayo, isa lang ang Diyos natin. No. Hindi tayo. Kung magkaiba ang ating paniniwala, hindi isa ang Diyos natin. Yes, iisa lang ang Diyos na totoo. Pero kung magkaiba tayo ng pananaw sa pananampalataya, magkaiba ang Diyos natin. So, kaya tayo bilang mga Kristiyano, ang obligasyon natin, i-share natin ang salita ng Diyos. Ako po, dati ayaw ko talagang tumayo o mag-share dito. Sabi ko sa isang kapatid, hindi pa ako handa. Kailangan muna ganun. Hindi pala yun ang plano ng Diyos. Kasi sa trabaho nga, ginagalingan mo eh. Sa school, ginagalingan mo. Di ba? Para saan? Para magkaroon ka ng magandang buhay dito sa mundong to. Binibigay mo lahat ng best mo para mag-promote ka sa trabaho. Binibigay mo lahat ng kaalam mo para magkaroon ka ng honor. Lahat ng galing mo, binibigay mo. Para saan? Para lang dito yun. Yung para sa Diyos. Buong linggo natin, saan natin dinadala? Nauubos yung oras natin saan? Hindi naman masama kung para sa pamilya gumagawa. Siyempre, kailangan natin yan. Pero ang tanong, may oras ba tayo para sa Diyos? Kailangan patuloy tayo lumapit. Huwag niyong antayin na wala ka ng buhay o nahihirapan ka na o matanda ka na. Kailan ka pa maglilingkod sa Diyos? Kaya may awit eh. Pag inaawit yun, pag may lumalapit sa harapan, naiiyak ako. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas? Kailan, kapatid? Kailan? Doon po ako nagising sa katotohanan na kahit anong meron ako ngayon, baliwala lahat yan. Lahat yan mawawala. Lahat yan mawawala. Pinagsikapan mong magkaroon ng malaking bahay, lahat yan mawawala. Next. Ngayon, eto, daanan lang po natin. Ngayon, alam po natin na ang Diyos pa rin ang gumawa. The plan of salvation. Kumbaga, yung Diyos pa rin. Anong nais ng Diyos? Anong God's part? Ito. The great love of God for man. Okay lang. Ito. Nasaan ba si Amber? Hindi, paki-recite nga. Hindi. Nahihiya siya. Kabisado naman po natin. Sino mag-share? Si Amber. Na yan. John 3:16. Nahihiya siya. Okay. Sino nang nais magbahagi? John 3:16.
ito, ano to basic, ibig sabihin dapat alam natin, lalo na sa mga anak natin, dapat daan-daan natin paunawa ito. Itong John 3:16, ito yung dakilang pag-ibig ng Panginoon sa atin, ng Diyos. Okay, bro. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Sa atin, bilang magulang, sino yung kayang iala yung buhay ng anak niya para iligtas tayo? Sino? Nali, nagkasala ka. Ang kabayaran ng kasalanan ay ang anak mo. Kaya mo ibigay yung buhay ng anak mo? Hindi. Bro Ronald, kaya mo ibigay? Kaya? Anak mo, bibigay mo? Di ba hindi? Pero ano yung Diyos Ama? Ang Panginoon sa Kristo, binigay niya sarili niya anak para magkaroon tayo ng kapayapaan. Luke 19:10, He gave His Son, Jesus Christ, as the Savior. John 16:13, send the Holy Spirit as a guide. Kumpleto. Binigay niya ang ating Panginoon sa Kristo, ang Holy Spirit, andyan sa atin para mag-guide sa atin. Romans 1:16, gave the gospel the power unto salvation. Andyan na. Sabihin, kumpleto na tayo. Nandyan na yung way. Nandyan yung mga guide sa atin. Walang reason para hindi tayo makapag-share. Walang reason para hindi tayo tumanggap. Romans 5:9, provided atonement by the blood of Christ. Yun, yung pinag-aaralan kanina. Kung umaten kayo sa Bible study kanina. Ang Holy Spirit talagang nagulat kami yung sinishare ni Brother Ray. Tugma doon sa topic din natin. Yung mga ginamit na verse. Kaya nga nag-uusap kami kayo ng kapatid. Holy Spirit po ang pumigilo sa akin. Hindi po si Anthony, hindi po yung bawat isa. Ang Panginoong Diyos po, ginagamit lang po ang bawat isa sa atin. Then, man's part, ito, then, gumawa ng Diyos. Diyos pa rin to, siya pa rin. Ngayon, hear the gospel. John 8:32 and Romans 10:17. Pag-aralan nyo na po, basahin na lang po natin. Hear the gospel. Ito yung una nating, bago tayo tumanggap, siyempre nakapakinig muna na tayo. Di ba? Hindi lang pa pwedeng tumanggap ka na hindi nakapakinig. Then Hebrew 11:6 and John 20:13, believe the gospel. Kaya kang maniwala. Di ba? Then Luke 13:3, Acts 17, repent of past sins. Pagdisihan natin kung ano yung mga nagawa natin. Kaya nga yung blessed are who mourn, di ba? Yung sa share ni Brother Dave. You need to repent. You need to repent. Tanggalin mo yung guilt mo sa puso mo, Mas na ikaw, saan nga tumanggap ka na sa Panginoong Kristo. Hindi ko sinasabi na hindi perfecto na tayo. Nagkakamali tayo, nagkakasala. Once na nagkasala tayo, humingi tayo sa Diyos ng kapatawaran. Manalangin tayo. Ilapit natin sa kapatid. Hindi mo kakayanin mag-isa yan. Ilapit natin sa kapatid. Magtulungan tayo. Confess faith in Jesus Christ. Romans 10:10 and Matthew 10:32. And be baptized. Galatians 3:27, Mark 16:16 and Acts 2:38. Be baptized. Yung be baptized ito, kailangan ba? Yung iba kasi, okay lang na hindi daw mag-baptize. Okay lang, may faith. We need to be born again. Hindi born again na religion. Kailangan natin malubog. Utos to Kung pag-aaralan natin yung baptism, napakalalim nito. We need to be baptized. Hindi ito yung wisik-wisik lang. Kailangan subog. Pag-ahon mo, bagong tao ka na. Wala na yung dating Anthony makasalanan. Wala na yung dating ikaw. Ang nakikita sa iyo ng Diyos, ang ating Panginoong Kristo na
Kung matatanda natin yung halimbawa ni Brother Roy. Brother Roy, ikaw naman yung example ko dito, okay lang? Para i-review lang natin. Makabawi naman ako sa'yo. Ayan. Si Brother Roy na ito. Ako si Anthony. Anthony dating makasalanan. Pero nung tumanggap ako sa ating Panginoong Jesucristo, ito na si Jesus. Ito, nasa harapan natin ng Diyos. Ang nakikita sa akin, hindi na si Anthony. Ang nakikita, sino? Sino na nakikita? Jesus. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon, ng Ama. Ganun po ka. Thank you, bro. Sabihin, tinatakpan na tayo. Ang nakikita sa atin, si Jesus na. Kaya yung Beatitudes, ayun yung nais ng Diyos na maging karakter natin o maging tayo. Next. God has done His part, will you do yours? Ngayon, meron na tayo. Dating nasira ang kapayapaan na meron tayo sa Diyos, may balik na sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, pwede na tayo maging peacemaker. Okay, next. Ito. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Mapalad ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos. Sabihin, tayo, na ikabit na, legit na tayo, na anak ng Diyos. Legit, ibig sabihin, hindi na tayo hiwalay sa Kanya. Anak na tayo, ituturing na tayo anak ng Diyos. Hindi na tayo, kumbaga, inaring ganap na tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung ikaw ay hindi pa tumatanggap, kailanman hindi tayo magkakaroon ng peace with God. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan hanggat wala tayo sa Panginoong Hesus. Sa pag-aaral natin, kumaalala natin kay Brosok nung last Friday, di ba? Kailangan daw, ma-regenerate tayo. Magkaroon tayo ng regeneration. Napakalaking bagay po, no? Maski sobrang busy natin, no? Kung may time tayo, atin tayo ng mga online Bible study. Yan. Kaya kapatid, hanggat meron kang lakas, at kaya mo pang tanggapin ng Panginoon at maglingkod, this is the time, kapatid. Dahil hindi tayo ang may hawak ng oras ng buhay natin. Anytime pwedeng bawin sa atin na Diyos. Anytime pwedeng mawala sa atin yan. Pwedeng matutulog ka, pwedeng kumakain ka, pwedeng ngayon, pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwedeng sa susunod na araw, o susunod na buwan. Ang tanong, handa ka ba? Tanongin natin ang sarili natin. Pag nawala ba tayo sa mundo ko, nasan tayo? Kasama ba natin ang Panginoon? Question. Then, pag-usapan natin, characteristic of peacemaker. Characteristic of peacemaker. Sino pong nais magbahagi? Meron. Characteristic of peacemaker. Marami po yan. Hindi natin mabilang. Okay. Basahin po natin sa Matthew 5:23-24. There, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to them. Then come and offer your gift. Ganun ba, Brother Anthony? Paano kung malayo? Paano kung hindi taga-Tayabas o wala na sa Tayabas? Kailangan ko pa rin ba makipag-bati sa kanila? Worship is important. Yes, banal ang gawain. Worship natin. Kailangan tayo manamba. Pero hindi naman pa pwedeng uupo ka dyan. Nag-worship tayo kasama ang Panginoon. Kasama natin lagi ang Panginoon. Tapos meron kang kagalit. Diba? Hindi ko naman sinasabi na puntahan mo sa bahay na pwede. Simple message.
Tawagan mo, through phone. Tawagan mo ang kapatid. Hindi naman pa pwedeng pupunta tayo sa church. Halimbawa, sa bahay, nag-aaway kayo mag-asawa. Tapos pupunta ka sa church. That's the point. Pag-church ka, tapos mag-worship ka kayo, pero hindi kayo magkasundo. It's same sa bawat kapatid, lalo na sa kapatid. Hindi naman pa pwedeng, sabihin natin, doon ang bawaan. Dito kayatan. Ngayon sabay kayo aakyat. Hindi kayo magkasundo. Yung isa, doon naakat sa exit. Para hindi lang magsalubong. O pa pwede yung isa, dito ako sa harap. Kasi hindi ko kasundo yung kapatid. Doon ako sa kanan. Kasi nandiyan si ano. Kaya, napaka-importante po, bago tayo lalapit sa ating Panginoong Jesucristo, ay makipagkasundo tayo sa isang kapatid. Hindi po pwedeng mananambahan tayo na may kagalit tayo. Hindi pwede. Sabi nga ni Brother Ray, dati, lahat ng kasalanan na gawa na niya. Ang pampatay na lang daw ang hindi, sabi niya. Pero pag nagalit ka sa kapatid mo, ano na? Mapatay na rin pala, di ba? Marami, di ba, nasa binahagi rin sa atin yung verse na yun, di ba? Nagawa mo na rin. Dahil ano pa sabi? Huwag kang lubugan ng ano? Araw. Ang hirap kaya nun. Nananambahan ka, nagte-church ka, pero kagalit mo yung nasa kabila. Pero may iniisip ka na kagalit mo, o hindi mo kasundo, o may nagagalit sa'yo. Ang tanong, kabahagi ka pa ba ng peacemaker? Pag gano'n, kabahagi ka? Sorry kapatid, hindi. Kung tinatamaan ka dyan, kapatid, okay lang. Kasi, sabi nga ni Brother Noel, kailangan tayo magtamaan. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi sa sarili natin. Dahan-dahan natin, lahat tayo working in progress. Lahat tayo. Walang hindi nagkamali at hindi nagkakasala. Pero mabuti ang Panginoon, sa pa rin ang gagawa ng paraan. Mababasa natin, yung guide natin, nandiyan ang gospel, nandiyan yung mga aral. Kailangan tayong lumapit, makipagkasundo sa kapatid, bago tayo magandog sa ating Panginoon. Sing sa tuwing gaganapin natin ng Santa Cena, sa tuwing inom, tuwing kakain, banal po ang gawain na ito. Sagrado po. Kaya nga, iba na laging pinakapaalala sa atin na talagang may mga binabasang talata, talagang dapat linisin natin ating puso, talagang bago ganapin ito, di ba? Dahil banal po ang gawa, hindi naman po pwede yun. Susubo ka pero kagalit mo yung kapwa mo, di ba? Hindi po nakikipagkaisa tayo sa Diyos. Ayun po. A peacemaker take initiative, speak the truth in love, ask forgiveness and forgive others, reconcile people to God one another. Sabihin, para bilang isang peacemaker, dapat ikaw yung unang nakikipagkasundo. Kapatid, kahit ikaw yung nasaktan, kahit alam mong wala kang pagkakamali, pero baka mamaya meron, hindi mo lang alam din. Di ba? Baka mamaya, nakikibahagi ka na rin sa ganun na nagagalit ka na. Di ba? Maski ikaw yung ginawa, ikaw yung sinaktan. Maski ikaw na yung niloko. Maski ikaw na yung inapi. Ikaw na lahat yun. Ikaw na. Ikaw pa rin yung mauna bilang Kristiyano. Nararanasan ng iba sa atin yan. Marami. Siguro yung katabi mo, naranasan niya na wala siyang pagkakamali. Ibig sabihin talagang siya yung pinutya o pinagkaisahan o pinagtawanan. Ikaw pa rin ang makipagkasundo bilang isang Kristiyano. Siyempre, sa pamamagitan ng sabi, speak the truth in love. At laging nababanggit ng isa sa kapatid natin, Brother Roy, na may kainamunan. At hindi sa pamamagitan natin, hindi sa laman. Dapat sa Espiritu lagi tayo nagpapaalala. Baka mamaya yung kagustuhan natin
yung emosyon natin ng manguna. Dapat laging sa Panginoon. Higit sa lahat, reconcile people to God. Kumbaga, higit sa lahat yung mga kapatid natin dito sa pananampalataya. Ito yung dapat nating matutunan na bilang isang Kristiyano. Okay? It is possible as much as depends on you. Live peacefully. Romans 12:18, basahin nga sa Tagalog. Hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong magiganti. Paabaya ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ang sabi dyan, sa lahat ng tao. Hindi sinabi dyan sa mabait lang, hindi sinabi dyan sa kapatid mo lang, hindi sinabi dyan sa mabuti lang. Ibig sabihin, sa lahat ng tao. Wala tayong pipiliin. Sa lahat. Katulad ng nabanggit ko kayo na kahit ikaw yung nasa tama o alam mo ikaw nasa tama, ikaw pa rin. Magpakumbaba. Kasama yan sa Beatitudes, yung pagiging pagkumbaba. Ayan ang nais ng Diyos sa atin. Tayo pa rin. Next. Ito yun yung bunga ng Espiritu. Kung tayo tumanggap sa ating Panginoong Kristo, sa Efeso 2:10, mababasa po natin doon na tayo inilaan saan? Inilaan na sa mabuting gawa. Ang Panginoon Diyos pa rin ang kumilos. Ibig sabihin, pagtanggap natin sa ating Panginoong Kristo, inilaan na niya tayo sa mabuting gawa. Ibig sabihin, ito yung Galatians 5:22-23. Resulta na to ng pagiging isang Kristiyano, ng pagiging anak ng Diyos. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainanuhan, at pagpapigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Malinaw, kapatid. Sabihin, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Nasa ilalim na tayo ng biyaya. Nasa atin ang Panginoon. Sabihin, wala na kapangyarihan sa atin yung kalaban natin. Nasa atin na eh. But, it's your choice kung anong gagawin mo. Kung gagawa ka ng mabuti, masama. Pero kaya natin sapat ang biyaya ng Panginoon. Pero ang matinding kalaban mo, ang sarili mo. Ang sarili mo. Pagising mo pa lang sa umaga, ito na agad ang nagdesisyon kung gusto mong maging mabuti o masama. Kung gusto mong mabad trip, pagising mo pa lang. Ikaw na pumipili niyan. Lagi sa matter of choice, biniron tayo sa sarili free will. Yan ang hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Hindi niya tayo ginawang tao-tauhan. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Hindi niya tayo kinontrol na parang puppet. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Ginawa tayo ng Diyos ayon sa kanyang wamis. Di ba? Kaya, sa umaga pa lang, i-practice natin sarili natin. Na, puro negatibo na pag umaga pa lang. Yung peace nawawala sa atin, kasi sa umaga pa lang, negatibo na. Pagbukas mo ng TV, ang palabas o balita, puro negative. Puro pagtatalo, puro pag-aaway, puro negative. Pagbukas mo ng radyo, puro negative. Pagbukas mo ng social media, puro pag-aaway, puro negative. Walang peace. Walang kapayapaan doon. Kaya pag pumunta ka sa bahay namin, dati ay wala akong TV. Kaya nakapunta sa bahay, wala kami TV ngayon, meron na, sa gilid lang. Kasi talagang pagbukas mo ng balita, puro negative na eh. Talagang yung kapayapaan, wala. Gustong-gusto ng sanlibutan niya ng mga David yung pagtatalo. Gustong-gusto nila yan.
Yun ang dapat na mawala sa atin. Kasi sapat na, nandiyan na yung fruit of the Holy Spirit. Ayan yung kumikilos sa atin. Next. Characteristic of troublemaker. Tignan mo nga yung katabi mo. Okay lang, tignan mo. Titigan mo. Mukha bang troublemaker yan? Okay. Ano po ba yung characteristic ng troublemaker? Pwede bang magbigay ng example? Anong characteristic? Troublemaker, gossip, cause division. Ito yung hindi napapansin ng ilan sa atin. Pero nakahilera to sa mamaya yung mga susunod na verse natin. Ang tao, mababasa natin sa Proverbs 16:28. Ang taong baluktot, ang isipan ay nag-aasik ng kaguluhan at sinisira naman ng tismis ang magandang samahan. Duruin mo. Dati, magka-close kayo, magkaibigan kayo, sanggang dikit kayo. Lahat, sa lahat ng bagay, magkasundo kayo. Pero sa isang iglap lang, dahil sa tismis, nawala ang inyong pagkakaibigan. Dahil sa tismis. Na-Swiss, kailangan ba napakandang yung Marites? Nung nag-share si Brother Gilbert, hindi kong maunawaan kung ano yung Marites. Para ako nung bagong bata. Ano ba yung Marites? Yung pala eh. Merong bago. Mas matindi pa yata, Parites. Diba? Ibig sabihin, walang may dudulot. Ito. Pwede nangyayari ito sa labas. Pero nawa sana dito sa atin. Hindi nangyayari. Yung tismis niya. Dahil ayan yung isa sa dahilan. Bakit may umaalis? Bakit mayroong hindi pagkakasundo? Ayan yung isa sa dahilan. Masakit man aminin, pero nangyayari yan. Tignan na lang natin sa sarili natin. Na dapat iwasan natin. Na dapat matutunan natin na wala dapat ganyan dito. Dahil na kayo, sinisira naman ng tismis ang magandang samahan. Payag ka ba? Isa sa example dyan, nung nag-aaral kami ng Bible study, na-share ng isang kapatid, si Mami Chap. May isang kapatid na lalapit sa kanya. May nais magbahagi, may nais magkwento, nais mag-kismis sa kanya. Anong sabi ng kapatid? Stop. Although, mahal niya parehas. Mahal ko yung sasabihin mo. Huwag ka magkukwento. Kahit anong mahal ko yan. Stop. Don't entertain. Kahit huwag natin i-entertain yung chismis niya. Hindi makakatulong. Halimbawa, ako, pumunta ako kay Brother James. Elder. May isang kapatid. Pakaramdam ko, inaaway ako, inaapi ako. Sample lang to, kapatid ha. Ngayon, bumulong ako kay Brother James. Brother James, ganito kasi si ganyan. Ganito ganyan niya. Eh si Brother James, napansin din niya na ganun din. Sabi, oo nga, sabi ng Brother James. Oo nga, kapatid, ganyan yan eh. O, nakiayon na sa akin. Diba? Ngayon, si Brother James nagkwento rin. Kwento doon sa kabila, si kapatid na ito, ganyan. Diba? Nagkwento ulit, dinagdagan na. Ano yung nangyari? Nagkampi-kampi na. Dito na. Dito ako. Nagkaroon na naman pagkabahagi. Nangyayari? Huwag po tayo mahiya. Nangyayari? Huwag natin. Hayaan mangyari. Kasi minsan, ang nangyayari, pag ginawa mo yun, nakinig ka, maski wala kang idea, ngayon nagka-idea ka na. Hindi mo naman nakita, pero narinig mo, napakinggan mo, naniwala ka na dun. Nandun ka na. Lugmok ka na dun, kasama ka na rin. Masakit man sa katotohanan, pero nangyayari yan. Minsan, ganito, sample. May dalawang magkaibigan na babae. Nag-uusap. Nung nagkita-kita, nagkaroon ng
ng parang sabi natin reunion. Nagkita yung mga magkakaibigang babae. Ngayon, nagkita yung dalawa na matagal nang hindi nagkakasundo. Tapos kasama niya yung isang best friend niya. Si Sister Rachel. Halimbawa, may kasama niya si Sister Jen. Ngayon, nagkaroon ng reunion. Ngayon ay sumama ni Sister Jen kasi nakita niya yung isa sa kaibigan nila na akala niya inagaw yung boyfriend niya. Inagaw, di ba? Nagtanong, ayaw ko yan kasi nung dalaga ako, yung boyfriend ko inagaw niya. Di ba? Tapos sinundan naman ni Sister Rachel, nga. Yan yung umagaw ng boyfriend mo, di ba? 20 years na nakalipas, yung pala na pinag-uusapan. Hindi naman nakita ni Sister Rachel o nakilala yung boy. Nagkwento lang yung kapatid. Nagkwento lang sa kanya pero pinaniwalaan niya. Di ba? Sabihin, ganun na katagal. Minsan, tumatagal ng ganun katagal. Dahil sa chismis, maraming nasisirang buhay, maraming nasisirang relasyon. Pwedeng pamilya pa minsan na nasisira. Next. Tignan mo tignan natin Proverbs 20:21. Namamatay ang apoy kung ubos na ang kahoy. Nahihinto ang away kapag walang nanunulsol. Ito nyo? Pag wala yung bumubulong-bulong. Then, kung ang bagay nagdikit dahil sa paghihit at nagliliyab ang apoy, kung maraming gatong, patuloy ang labo-labo kung maraming mapanggulo. Ano yung gatong? Gatong! Ito yung, sige! Ito yung, sige gawin mo yan! Sige tama ka! Umay! Ganyan siya Di ba? Umayas kumain yan! Uubos na yan Di ba pa ganun? Ibig sabihin, gatong ka. Imbis na pag kasunduin mo, minsan ikaw pa yung gumagatong. Ikaw pa yung gumagawa ng apoy para mas lalong magliyak. Ikaw yung nanunulsol. Check natin lagi sa sarili natin. Baka nakikibahagi tayo sa ganitong gawain. Galatians 5:19-21. Ito para makita natin kung gaano yung chismis, kung gaano siya kabigat. Baka mamaya nakatuon lang tayo sa mga bibigat na kasalanan, nakatuon lang tayo sa mga ganitong gawain, hindi natin napapansin yung chismis. Akala natin is okay lang. Tingnan natin kung saan siya nakahilera. Hindi may kakaila ang mahilig, mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalasuan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagkiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkampi-kampi, pagkabaha-bahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad dito, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa karya ng malinaw mga kapatid. That anyone living that sort of life that will not inherit the kingdom of God. Malinaw. Na maunawaan natin. Ganun pala yun. Pag nagkukwento ako, nagsitismis ako, o nagiging tos ako ng pagkabahagi, o nagiging tulsol ako, wala na ako sa karya ng Diyos. Yes, kapatid. Malinaw po. Ang Diyos po ang nagsabi. Kung nakikibahagi ka dyan at naniniwala ka sa mga chismis o nakikiayon ka o isa ka pa sa nangunguna sa pagchismis, kapatid, stop. Tigilan natin. Stop. Lalo na sa mga lalaki, kung may asawa kayo o may anak kayo, tayo yung nanguna. Alam naman natin, di maiwasan minsan. Pero baka mamaya tayo pa yung nauuna. Diba? Iwasan ko natin.
Yan yung nagiging reason ng pagkakabago-bago. Kaya nga, dumami ngayon eh. Di ba? Magpansinin natin, di ba? Isa lang naman ang iglesia ang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Pero bakit ang dami? Nagkalat ako saan, nag-create na. Yan, pagkabago-bago, pagkampi-kampi. Isa sa reason. Pero tayo, malinaw naman. Alam naman natin na masama tayo. Dahil lumalago ang iglesia. Dumami ang Church of Christ. Dahil alam natin, walang namumuno sa atin, tanging si Kristo lang. Walang taong namumuno sa atin, tanging si Kristo lang. Wala tayong itinataas na tao, tanging si Kristo lang. Wala tayong leader na tinitingala, tanging si Kristo lang. Kaya mapalad tayo. Dahil walang, pare-pares tayo magkakapatid. Walang nagdidikta sa atin. Lahat tayo ay tinuturuan, magbasa, umawag ng Bible. Lahat tayo tinuturuan, mag-share. Hindi lang ako, lahat tayo dapat. Yan. 1 Corinthians 6:8-10. Subalit kayo mismo ang gumagawa ng masama, ng daraya kahit na sa sarili ninyong kapatid sa pananampalataya. Hindi ba ninyo alam na ang makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapit, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, ay pagtalit sa kapwa lalaki o babae, nagnanakaw, sakit, naglalasing, nanlalait ng kapwa, ang daraya ay walang bahagi sa karya ng Diyos. Malinaw po yun. Kung kayo po yung mga biktima ng mga to, ng mga ganitong gawain, kung tayo po ang ibig sabihin, tayo yung pinagsasalitaan, tayo yung inaapi, tayo na lahat yun. Tanggapin na natin yun. Kung tayo yun. Masakit minsan. May mga kapatid tayong umahayo, nangangaral, pinagtatawanan. Nararanasan po natin mga kapatid yan. Maski tayo siguro. Ako po, honestly, dahil alam nila, dahil ulokoyin ka, banal. Kaya, pastor. Pastor, kamusta po? Pero alam mo, niloloko ka niya. Kasi alam niya dati na ikaw ay ganun. Di ba? Huwag lang yan. Minsan, nagsishare ka. Medyo tinutulugan ka. Hindi ka pinapakinggan. Okay lang yan. Minsan, pinagtatawanan ka. Di ba? Meron yan, maraming beses. Minsan, nagsishare ka, pero tinatawanan ka lang. So, pwedeng sinasakyan ka lang. Marami, tayo bilang Kristiyano, dadanasin natin yan dito sa mundong to. Pero huwag tayo titigil. Patuloy natin tayo mag-share. Hindi mo kailangan maging magaling para ibahagi ang Panginoon, ang Diyos. May mga guide tayo, nandiyan yung ating mga matanda sa iglesia. Higit sa lahat, nandiyan yung Bible, nandiyan ang Holy Spirit para tumulong sa atin. Pero kailangan magkaroon tayo ng initiative sa sarili natin na gustuin natin matuto. Hindi naman lalapit sa iyo ang Holy Spirit kung wala kang pagsusumikap na gustuin. Yan. Ayan. Bago ko tapusin itong message ko. Okay lang tanongin natin sarili natin. Peacemaker po ba ako o troublemaker? Saan po tayo? Peacemaker o troublemaker? Peacemaker. Ba't pabalo? Ba't pabalo? Peacemaker o troublemaker? Peacemaker. Peacemaker. Okay. Peace. If we are not peacemaker but troublemakers, there is high probability that we are not the true children of God. Regardless how prominently we Christ-like, kahit ipakita natin na, Christian ako. Diba? To be Christ-like na, pero ikaw naman yung nag-create ng hindi pagkakasundo, pagkakanawaan. Baka okay, natutuwa ka sa mga ganun. Ibig sabihin, pag may mga pinagkikismisan, natutuwa ka pa. Take yourself. Take natin.
check natin po yung sarili natin. Kung totoong Kristiyano tayo. Kasi ang Kristiyano hindi ginagawa. Check po natin mabuti. Pagbulay-bulayan po natin mga kapatid. Itong beatitude, ito po yung nais ng Diyos na maging tayo. Ito po yung nais ng Diyos na dapat nating maging karakter. Kaya mamaya, para malaman mo kung peacemaker ka talaga, pag-uwi mo sa bahay, pag-uwi mo sa bahay, punta ka sa CR. Sino may CR? Kung may salamin kayo sa CR, okay, humarap ka sa salamin. Humarap ka. Siyempre, dahil may mask ka, tanggalin mo niya. Hindi mo makita kung totoo yung ano eh. Diba? Ang hirap kaya ng may mask. Diba? Tanggalin mo. Tingin ka sa salamin. Pag tingin mo sa salamin, tanongin mo yung sarili mo. Troublemaker ba ako o peacemaker? Pismoso ba ako o pismo? Tanongin mo tanongin mo, seryoso to tanongin mo talaga. Peacemaker ba ako? Titigil mo mabuti yung salamin, tignan mo yung sarili mo. Pag sumagot, matakot ka na, tumakbo ka. Dito, yan, pinapasaya ka lang po kayo, medyo okay lang po tamaan. Kaysa hindi tayo tamaan. Kung tumagot sa atin to, may natutunan tayo. Working in progress po tayo lahat. Lahat po tayo. Magtulungan po tayo. Kaya po natin yan dahil kasama natin ng Panginoon. Tayo po ay sandali manalangin. Lord God, muli Panginoon, salamat po Panginoon sa umagang ito Panginoon. Salamat po sa iyong buhay na salita Panginoon. Salamat po Panginoon na ito po yung nanguna sa amin Panginoon. Naway yung napakinggan namin Panginoon ng mga aral Panginoon, naway tumibo sa aming puso't isip ng Panginoon. Yung mga kapatid namin Panginoon na dumaranas ng Panginoon ng mga ganitong pagsubok. Panginoon, naway gabayin niyo sila Panginoon. Yung mga kapatid at pamilya namin Panginoon na hindi pa nakikipagkasundo sa iyo, Panginoon. Yung wala pa sa iyo, Panginoon, na babuksan ang kanilang puso't isip, Panginoon, na tumanggap sa iyo, Panginoon. Muli, Panginoon, sa iyo ang papurit, pasasalamat, Panginoon, at kadakalaan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.